Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Maraming salamat sa 5 solid kong masters dyan na hindi nag-i-skip at mga nagko-comment lagi. Ayan, community spotlight, weekly highlights, ayan guys, of your most engaged audience members, including your top commenters. Ayan, maraming salamat kay Master Danilo Wamar, Master Eric Capio, Master J. Elacas, Master Buhay Tribe, at kay Master Genggeng Sangan. Sila yung may highlights ngayong week. Kaya sa iba kong masters dyan na gustong mapabilang sa community spotlight, weekly highlights, ay pwede po, ay wag po kayong mag-skip mga masters. Malay nyo po, mapabilang po kayo next week dito sa ating 5 solid na mga masters na talagang hindi sila nag-i-skip guys. Bali mga masters, isang linggo ko po itong ilalagay o i-attach sa aking mga video itong 5 masters natin na solid talaga ngayong linggo. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ang asol na apoy ay nasa buong lugar. Kahit na ang Aaron ay inihanda at pinilit na buksan ang walang kamatayang Zuan armor, naramdaman pa rin niya na ang kanyang balat ay nasusunog sa oras na ito, at ang mga panloob na organo ay patuloy na nagpipisil-pisil sa isa't isa upang pigilan ang Buddha na sumabog anumang oras. Ang Jiushan Xuanwo ay talagang nararapat sa reputasyon nito. Sa katunayan, ang 5 minuto ay isang pandaraya lamang ng Aaron. Hindi siya masyadong mayabang. Gayunpaman, kung gusto mong makita si Wang Janzi sa lalong madaling panahon, kailangan mong lumikha ng iyong sariling katanyagan. Ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng katanyagan ay ang gumawa ng stunt. Kaya kailangang gawin ito ng Aaron. Gayunpaman, dahil ang mga salita ay sinabi, Aaron ay kailangang gawin, o sa ipinangakong oras, upang makumplito ang kanilang sariling panunumpa, upang maging tanyag sa unang digmaang pandaigdig. Ngunit sa kaso ng hindi magamit ang panguaks, ang Aaron ay talagang magiging langgam sa mainit na palayok. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya namamalayan na gumagamit ng enerhiya upang protektahan ang kanyang katawan, ngunit ang enerhiya na malinaw na sa kanya ay biglang naging kasabwat ng mga madilim na apoy na ito. Sa ilang sandali, ang maitim na apoy na ito ay nagniningas sa kanyang katawan, at maging ang mga damit ni Aaron ay direktang nag-aapoy. Paano kaya iyon? Nagulat si Aaron. Sa kabila ng maraming iniisip, ang makapangyarihang si Xuanwo ay nagpasakit ng kanyang katawan sa oras na ito, at maging ang kamalayan ng buong tao ay nagsimulang lumabo. Anong gagawin? Anong gagawin? Si Aaron ay labis na nababalisa na siya ay lubos na naliligaw. Mula sa kanyang hindi malay na pagmuni-muni, talagang gustong gamitin ni Han Sanchen ang enerhiya para gumawa ng tubig para patatagin ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang isang maliit na kamalayan ay nagsasabi sa kanya na si Bai Xiaosheng ay nagsabi na ang Jiushan Xuanwo ay magiging mas mabangis lamang pagdating sa tubig. Ano bang dapat kong gawin? Nang makita ang katawan ni Aaron na nanginginig sa ilalim ng pagluluto ng Jiushan Xuanwo, ang ilan sa kanya ay hindi makatayo ng matatag. Sa oras na ito, isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lolo Wu. Fire Grandfather, magaling, hayaan ang 9 na araw na apoy ni Zuan na mas mabangis.
Sunugin mo ang magnanakaw. Sunugin ang nagngangalit na basurang ito. Haha, nakikita ko si Amethyst na kumakaway sa akin, apoy-apo, halika na. Ang isang grupo ng mga manonood, sa oras na ito ay nasa sabik din. Nakagat ang labi ng magandang Ye Gucheng, pinilit na ngumiti, isang mabangis na palakpak sa ilalim ng braso. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay, sa wakas ay nakuha niya ang larawan ng misteryosong lalaking inaabuso. Natural, mahirap ilarawan ang pagiging masayahin niya. Nagpakita rin si Abbas Xianling ng nakakaalam ng ngiti sa oras na ito. Sa isang loft, dahan-daang isinara ni Aoyong ang bintana, ngunit umiling at sinabi sa anino, mukhang nagmalabis lang ang misteryosong lalaking ito. Wala siyang kapangyarihang lumaban kapag siya ay binugbog ng apoy na apo. Oo, sa ilalim ng 9 na araw na madilim na apoy, sa 1 minuto, ang taong ito ay masusunog hanggang sa abo. Si Aojan sa oras na ito ay umalangaw din sa kalsada. Sa wakas, tiningnan ni Hiying ang Aaron sa dagat ng apoy. Nagkalat na ang kanyang mga mag-aaral at hindi na siya nalalayo sa kamatayan. Napabuntong hininga siya at umiling at sinabing, akala ko promising young talent siya, pero hindi ko inaasahan na isang subo lang pala siya ng basura. Inasahan ko siya sa wala. Mayabang at mayabang ang batang ito. Nakilala ko siya noong araw na hinahanap ko ang Justice Team. Sa mga oras na iyon, alam ko na ang lalaking ito ay walang iba kundi Hindi ko inaasahan na darating ang kanyang kapalit. Sinampal si Aojun para sa Aaron kahapon. Sa oras na ito, nakikita ang Aaron na ganito, natural na hindi niya nakalimutang bumaba sa balon. Sa isang banda, ito ay ang pag-export ng masamang espiritu, sa kabilang banda, ito ay upang mabawasan ang negatibong impluensya ng may iwan sa harap ng may bahay. Sure enough, pagkatapos marinig ito, tumanggo ang anino. Bagamat hindi siya humingi ng tawad, tumingin siya kay Aojun at mahinahong sinabi, masakit pa rin ba ang mukha mo? Bukas, bigyan ka ni Direk Ao ng pills. Panipi, nang marinig ito, tuwang-tuwa si Aojun. Malinaw, ito ay isang paghingi ng tawad mula sa may-ari. Salamat, Master. Lahat sila ay miyembro ng pamilya Ao, kaya bakit maging magalang? Ikinalulungkot kong saktan ka dahil sa pagiging mapagmataas na basura. Gayunpaman, tulad ng alam mo, ang hindi inaasahang pagbagsak ng Fujiya at ang paghaharap sa pagitan ng tuktok ng asol na bundok at ng aming malapit na ang walang hanggang dagat, ngayon na ang oras para magpatrabaho ng mga tao, kaya, Panipi, guro, ipinanganak ako sa pamilya Ao, at namatay ako sa pamilya ng Ao. Bakit kailangan mong humingi ng tawad sa akin? Mahinang sabi ni Aojun. Bueno, Aojun, sundan mong mabuti si Aoyunggan. Ang kinabukasan ng aking buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa iyong tulong. Sabi ng lalaking nakablak at tatalikod na sana at aalis. Sa oras na ito, mabilis na lumuhad si Aojun para makita siya. Gayunpaman, si Aoyong, sa tabi ng bintana, ay hindi lumuluhod upang makita siya ayon sa etika ng pamilya. Sa halip ay tumitig siya sa bintana ng mahigpit. Pagtingin pa lang sa kanya ng anino ay parang hindi niya ito namamalayan. Bahagya siyang tumalikod at tumalikod sa bintana. Ang madilim na anino ay hindi nababagabag. Bilang direktor ng walang kamatayang si Area, dapat na mas alam ni Aoyong ang tungkol sa etiquette kaysa sa iba. Ngunit sa oras na ito, siya ay ganap na hindi makasarili at nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na may mahalagang bagay na nangyari sa labas ng bintana. Isipin mo dito, anino ding liwanag na hakbang patungo sa bintana, ito hitsura, ang buong tao ay natigilan. Pareho sa kanila. Sa oras na ito, ang ngiti ay todo solid sa mukha, nakatitig sa entablado. Ang nag-aalab na lolo, na nagbigay ng malungkot na ngiti, ay tumingin sa Aaron sa apoy, at ang buong tao ay nakaramdam ng kakaiba. Sa asol na apoy, ang Aaron, naganap na napapalibutan ng mabangis na madilim na apoy at may malabong malay, ay namamatay. Sa pagkakataong ito, biglang lumabas ang puting liwanag sa buong katawan niya. Ang liwanag na ito ay direktang bumabalot sa kanya, tulad ng isang silkworm chrysalis, sa madilim na apoy, dahan-daang pinrotektahan siya. Ano ito? Ito. Ano ito? Ang isang grupo ng mga tao ay labis na nagulat, ang malawak, hindi naririnig, hindi nakita, ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay bahagyang pag-ikot sa sarili.
May ibig sabihin. Sa atek, nagulat si Anino at biglang naging interesado. Si Apoy Lolo Lengguo ay muling nabuhay, sa oras na ito, sa mga kamay ng mabangis na pagtaas ng firepower, miscellaneous, sa tingin mo ay may isang itlog, maaari kang protektahan. I'll turn you into a roast egg. Panipi, sa sandaling bumagsak ang boses, ang madilim na apoy ay biglang lumaki, at ang puting itlog sa apoy ay inihaw na baliw. Ngunit gaano man kabagsik ang madilim na apoy, ang puting itlog ay mabagal pa rin ang pagtakbo. Ipagtanggol si Buddha, hindi apektado ng lahat. Ngunit ang apoy na Silk Lolo ay hindi nakaka-relax, patuloy na hinihimok ang enerhiya, pinapanatili ang madilim na apoy. Puting itlog, si Aaron, na muntik ng masunog, ay nagkagulo ngayon. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng malubhang paso na iniwan ng apoy, at ang kanyang mga damit ay naging abo, na walang iniwan kundi kamalayan na nakakalat sa kanyang katawan. Bagaman mayroong gintong katawan at walang kamatayang Zuan armor, ang mga panloob na organo ng Aaron ay malubhang napinsala din. Ang Jiushan Xuanwo ay malayo sa ordinaryong apoy. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nito. Sa tuktok ng itlog, isang bato ang lumipad sa hangin, dahan-daang nagwiwisik ng 5 uri ng hininga, at ginagawang makulay ang buong itlog. Mayroon itong fairyland feeling, na ibang-iba sa nagngangalit na apoy sa labas. Sa ilalim ng 5 ilaw, ang katawan ni Aaron ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan sa oras na ito. Ang nasunog na balat ay nagsimulang magtanggal ng peklat at tumubo ng bagong karne. Sa oras na ito, ang mga damit ay naging abo ay nagsimulang mabawi sa orihinal na hitsura nito. Egg, sa loob ng isang bilog lumiko ng isang bilog, Aaron lahat, din sa isang bilog dahan-dahan mabawi. Biglang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at nakita ang sitwasyon sa paligid niya. Subconsciously nagulat siya, ngunit hindi nagtagal, nang makita niya ang bato sa itaas ng kanyang ulo, bigla niya itong naintindihan. Ilagay ang kamay sa ilalim ng bato ng malumanay, gustong hawakan ngunit huwag maglakas loob na hawakan, ikaw ba, iniligtas ako. 5 elementong bato, tama yan. Ang batong ito ay walang iba. Ito ang nalampasan ni Aaron sa 5 elementong array stone sa 8 wasteland book at ipinadala upang lumipad sa pagitan ng kanyang noo. Halos nakalimutan pa nga ni Aaron ang pagkakaroon nito, ngunit iniligtas niya ang kanyang buhay sa kritikal na sandaling ito. Stupidity, stupidity, it's so stupidity. Karapat-dapat ang ganyang tao na maging master ng 8 ligaw kong libro. Sa simula ng boses ni Aaron, dumating ang pamilyar na boses. Hindi masaya ang mukha ni Aaron, it's none of my stupid business. It's the 9 days, dark fire that is too fierce. You have 5 elements divine stone. Mababawasan ng kahit kalahati ang damage effect ng 5 elements skill sa iyo. Nasa 9 sky dark fire ka pa ba? Galit na sinabi ni Tianshu, kaya, sinasabi ko na bobo ka, hindi ka bobo, ano ito? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi, ba't ang siyam na langit Zuan apoy-apoy-apoy na si Aaron ay sumimangot? Bueno, salamat sa taong iyon na nagbigay sa iyo ng Tianyanfu, kung ipaalam mo sa kanya na ginagamit mo ito ng ganito, sa tingin ko ang kanyang mga ninuno na libingan sesabog. Ni hindi ko makita ang siyam na langit na Xuanwo. I really don't know how you deserve the heavenly eye charm na binigay niya sa'yo. Ang aklat ng 8 ligaw na araw ay hinahamak ang malamig na paraan ng tinig. Nang marinig ito, lalo pang sumimangot si Aaron, dahil mula sa mga salita ng 8 ligaw na makalangit na mga aklat, tila alam niya ang mata ng langit, alam ng 8 ligaw na makalangit na aklat, ang tunay na pagkakakilanlan ng tunay na float, at alam din ng lalaking ito na walang mapupuntahan sa mahabang panahon. Tanda ng mata ng langit. Alam mo ba kung sino ang taong iyon? Sabik na tanong ni Aaron. Anong masama sa pag-alam, anong masama sa hindi alam? Ang alam ko lang kung hindi mo gagamitin ng maayos ang Tianyanfu, Aaron, magiging lechon ka na lang. Sabi ng 8 wasteland books na may malamig na ngiti. Bagamat ang kanyang mga salita, Aaron ay labis na nalulumbay, ngunit dapat nating aminin na ang mga salita ng 8 ligaw na Tianshu ay talagang makatwiran. Ginagamit nito ang lahat ng enerhiya upang iligtas ka, at ang kalasag ng enerhiya na pinoprotektahan na maaari kang kumapit ng higit sa 10 segundo. Pagkatapos ng 10 segundo, dapat mong pag-isipan kung paano gamitin ang makalangit na anteng-anteng sa mata. Bumagsak ang boses,
Ang 8 ligaw na aklat ay biglang nakatulog ng mahimbing, malinaw naman, ay hindi magkakaroon ng anumang komunikasyon sa Aaron. Aaron isang leng, hindi ba't may mali pa rin siya sa paggamit ng Tianyanfu, gayunpaman, malinaw na naramdaman niyang natutunan niya itong gamitin. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Aaron. Tumawa siya at tinapik ang kanyang hita. Damn, how could I almost forget it? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.